Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Patawad daw. Patawad daw, sabi ni Sara sa kanyang pahayag. Humingi siya ng tawad, no? May mga ganun-ganun pang drama, no? Patawad daw. Alam niyo kung ano ang hiningi niya na tawad? Humihingi daw siya ng tawad sa ating mga kababayan sa kanyang pagsuporta kay PBBM. Kaya daw naging pangulo si PBBM dahil sa kanyang suporta. Nanalo daw ito, naging pangulo dahil sa kanya. Tinulungan niya daw ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi at ito magiging pangulo. Tapos sa kanya na sinabi yung mga kamalian ni PBBM o ni Marcos. Sabi niya, sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, ni PBBM, nalubog ang Pilipinas sa kahirapan, grabe ang korupsyon, wala nang kumbaga sabi niya, ang nangyayari daw sa bansa ngayon, nakakalungkot, pero parang sabi niya, humihingi daw siya ng tawad sa mga kababayan natin kasi siya ang dahilan bakit nanalo si PBBM. Yun ang sinasabi ni Sara doon sa pahayag. Humihingi daw siya ng tawad dahil sa kanya nahalal bilang pangulo si PBBM. At ang nangyari daw kay PBBM, kasamaan ang nangyari sa bansa natin. Kaya parang ang sinasabi ni Sara, mayroon siyang partisipasyon sa pagkapanalo ni PBBM. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mananalo. Kaya sorry daw sa mamamayang Pilipino. Anong tingin nyo? Nagsusori daw siya sa nangyari. Kung hindi daw dahil sa tulong niya, hindi mangyayaring mananalo si PBBM. Hindi daw sana ganito ang bansa natin. Wow! Alam nyo mga kabunyog, alam nyo naman ako. Nung nakaraang eleksyon, hindi naman ako uniteam. Hindi naman ako sumuporta sa Marcos Duterte. Leni Robredo ako eh. Alam nyo naman yan. Leni Robredo ako. Ang bunyog at ako, Leni ang binutuhan ko nung 2022 elections. Siyempre, unang-una kasi, ako ang tingin ko, alam nyo naman ako, hindi ako sumasama dyan sa Duterte. Panahon pa ng Duterte, linabanan ko na ang extrajudicial killings na yan. Noong 2016 to 2022 ni Duterte, kami nila dating Senador Sani Trillanes, magkakasama na kami sa paglaban sa mga extrajudicial killings, yung mga ginawa ni Duterte sa bansa natin. Yung ni Duterte sa atin sa China, yun. Ngayon, pero itong sinasabi ni Sara Duterte na siya ang isa sa naging dahilan o siya ang dahilan bakit nanalo si PBBM. Totoo kaya ito? Totoo naman yan mga kabunyog. Sa totoo lang, kung si Sara Duterte at saka yung Marcos, sila PBBM, pareho lumaban na presidente, mahigpitan ang laban ni Leni, ni PBBM at saka ni Sara. Totoo naman yun. Totoo naman na sa pagsasanib ng Duterte at Marcos, lumakas sila. Totoo naman yun. Pero kung sasabihin ni Sara Duterte na siya lang ang dahilan ng panalo ni Marcos, hindi naman siyempre. May sarili na ring pwersa ang Marcos. Kumbaga matagal na nilang ipinag-ipunan niya ng pwersa. Kung si Sara tumakbong presidente, hindi rin naman siya mananalong presidente. Talagang magiging pitpitan yung laban noong 2022. Tama naman yung sinasabi ni Sara. Nung nagsanib ang Uniteam at saka nung nagsanib ang Duterte at Marcos, lumakas talaga sila. Nakadagdag ng boto kay Marcos ang Duterte, pero kahit naman si Sara Duterte, hindi naman siya mananalong presidente kung tumakbo siya. Lumaban siya sa Marcos at kay Leni, malamang magpipitpitan ang si Leni at si Marcos. Yan yung pero si Sara, hindi naman siya mananalong presidente kung tumakbo siyang presidente. At hindi siya mananalong vice-presidente kung hindi siya nag-line up, nagtandem kay Marcos. Kaya wag niya ring suluhin yung kredito
Mananalo ba siyang presidente kung lumaban siya? Halimbawa, Marcos, Leni at saka Sara, hindi siya mananalo. Ha? Kung tumakbo siyang vice presidente, hindi ka line up ni Marcos, talo siya. Kaya wag ano 'yon. Ako hindi ko pinagtatanggol ang Marcos. Pero wag niya namang sabihin na parang siya yung dahilan at nanalo si Marcos. Mayroon namang mga supporters ang Marcos na kanila talaga. Bago pa man lumabas ang Duterte, marami na rin ang Marcos loyalist. Siyempre, matagal na yan sa politika sa Pilipinas. Ha? May mga Marcos loyalist talaga na hindi naman Duterte. Pareho din na mayroon din namang mga Duterte na hindi naman Marcos. Oh, marami rin. Marami rin na Duterte na hindi Marcos. Marami rin na Marcos hindi naman Duterte. Kaya totoo 'yun. Nagkapatulungan yung dalawa. Pero yung sasabihin ni Sara na parang siya yung dahilan ng pagkapanalo ni Marcos o parang siya lang, hindi naman. Pero sa totoo lang, kung tumakbo si Sara, kasi ang gusto noon ni Duterte, nung ama niya, tumakbo siya. Ang gusto ng ama niya noon, tumakbo si Sara, presidente. O, kung tumakbo si Sarang presidente, tumakbo rin si PBBM, tumakbo din si Leni, ay talagang pitpitan ang laban niya noon. Pero sa tingin ko, ang maglalaban ng mahigpitan, Marcos pa rin sa Carobredo. O, Marcos pa rin sa Carobredo. Kaya masyado namang sinusulo ni Sara yung kaya siya, kumbaga, nanalo si Marcos dahil sa kanya. Hindi naman ganoon. Ha? Kumbaga, ano naman yan? At siya naman, hindi rin naman siya mananalong vice-presidente kung tumakbo siyang vice-presidente na hindi katandem ni Marcos. Hindi naman siya mananalo. Malamang mananalo pa si Kiko. Mananalo si Kiko. Kasi nag-deliver din ng boto kay Sara ang Marcos. Yan yung ano dyan, mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, pag-usapan natin, ang sinasabi kasi ni Sara Duterte, parang nagsisisi siya na sinuportahan si Marcos. At yung gobyerno ni Marcos ay naging kurap at pahirap sa bayan. So ngayon, ang parang pinapalabas ni Sara Duterte, humihingi siya ng tawad sa mamamayang Pilipino dahil sa pagsuporta niya kay Marcos. Kung hindi niya sinuportahan, hindi sana ito mananalo. Hindi daw sana tayo malalagay ngayon sa grabing kahirapan at katiwalian. Unang-una, kahirapan ng mga Pilipino at ang korupsyon sa Pilipinas ay matagal na yan. Hindi ang kahirapan ngayon ay hindi naman ngayon lang nangyari. Kahit naman sa panahon ng ama mo, Sara Duterte, grabe na ang kahirapan ng mga Pilipino. Kaya wag mong sabihin, kung hindi ko pinagtatanggol ang administrasyon ni Marcos ngayon. Ang sinasabi ko lang, wag niya namang sabihin na para bagang yung panahon ng kanyang ama, hindi naghihirap ang mga Pilipino. Na para bagang nung panahon ng kanyang ama, walang korupsyon. Ay, wag mo nga kami, Sara Duterte. Ang korupsyon ay nandito na sa mga nakaraang administrasyon. Mula pa sa mga nakaraang administrasyon, ang kahirapan ay nandito na sa Pilipinas. Ang korupsyon, problema na yan ng Pilipinas. Kaya lang habang tumatagal, lumalala. Lalong lumalala. Kahit naman panahon ni Cory, kahit naman panahon ni Pinoy, nandiyan rin naman kahirapan. Ang pagkakaiba lang, panahon ng ama mo, Sara Duterte, hindi na lang kahirapan ang naranasan ng mamamayang Pilipino. Ang naranasan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng ama mo, hindi na lang korupsyon. Sa ilalim ng ama mo, naging bastos na ang mga lumaganap na ang mga ugali ng Pilipino na bastos. Yun, pinalaganap yun ng ama mo. At napailalim tayo sa China. Garapalan na naging tayo ng China sa ilalim ng ama mo na si Digong. At nagkaroon ng grabing patayan. Yan yung mga nangyari sa administrasyon ng ama mo, Sara Duterte. Kaya nga ngayon nakakulong ang ama mo sa ICC dahil sa grabing patayan na nangyari. Kaya ang nangyari sa panahon ng kanyang ama, nandyan ang kahirapan, nandyan ang korupsyon, nandyan pa ang mga patayan at naging tutok pa tayo ng China. Ganun kalala nung panahon ni Duterte. Panahon ngayon ni Marcos, nandyan pa rin ang kahirapan, nandyan pa rin ang korupsyon, pero
ang isa namang bagay, natigil na yung mga patayan sa war on drugs at hindi na tayo tutok ng China. Lumalaban na tayo. Yun ang pagkakaiba ngayon. Pero totoo naman, mayroong korupsyon at mayroong kahirapan. Totoo yan. Pero yung sasabihin mo, yung sasabihin ni Sara Duterte na humihingi daw siya ng tawad dahil sa suporta niya nanalo ang Marcos, at kung hindi daw dahil sa suporta sa Marcos, hindi sana ito mananalo. Kaya yung mga nangyayari daw ngayon na kahirapan, korupsyon, dahil daw ito sa suporta niya sa Marcos. Hindi ngayon yun. Hindi itong si Sara Duterte binubuhat yung ano niya. Sa totoo lang, ito real talk tayo. Ano ba ang nangyari nang maupo sila Marcos at si PBBM at si Sara? Pag upo nila June 30, 2022, alam nyo ba, buwan pa lang ng Hulyo at Agosto, si Sara Duterte naliliitan na sa budget niya. Kasi yung minana niyang budget galing kay Leni Robredo, maliit. Anong ginawa niya kay Marcos? Humingi siya ng budget kay Marcos. Sumulat siya, may formal letter siya sa presidente. Humihingi siya. Actually, 525 million yata yung hinihingi niyang budget. Mabait naman si Marcos sa kanya. Mabait si PBBM. Binigyan siya. Pero 125 million. Nakarating kay Sara yung 125 million December 13. Alam nyo? Yung December 13 na pagkatanggap ni Sara, pagkalipas lang ng ilang araw, ubos. 11 o 13 days, ubos yung 125 million na pinadala sa kanya ni PBBM. Ganun kaswapang si Sara sa pundo ng bayan. Mabuti nga, naging mabait sa kanya si PBBM, binigyan siya ng pondo eh. Hindi, sa totoo lang. Yan ang totoong nangyari. Pag upo ni Sara noong June 30, 2022, sa ni PBBM, hindi pa sila magkaaway noon, humihingi si Sara, nilalambingan si PBBM, nilalambingan ng budget, binigyan ni PBBM. Mayroon ba tayong preba niyan? Yes, may formal letter si Sara, nagre-request ng budget sa presidente. Mayroon, binigyan ba ng presidente? Yes, yung 125 million na confidential funds, December, galing yun sa Office of the President. Binigyan si Sara. Ngayon, anong nangyari? Anong nangyari? Nung matanggap ni Sara, 11 days na ubos, 11 o 13 days. Ganun kaswapang si Sara, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Nung 2023, 2023 na, 2023, hindi pa sila magkaaway noon. Hindi pa sila magkaaway sa kasi Romualdez. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget sa OBP. Samantalang si Leni Robredo, sa buong panahon ni Duterte, ang binigay lang na budget niyan taon-taon, 600 million, 700 million. Tumaas lang yata nung panahon ng COVID, 800 million. Ganun yung budget ni Leni Robredo sa ilalim ni Rodrigo Duterte. 600 million, 700 million, malaki na yung 800 million, isang taon lang yata ganun. Si Sara, binigyan ng 2.3 billion bilang OBP. Sa OBP yan hindi DepEd, OBP. Bakit ganun? Ay syempre, magkaibigan pa ang Marcos at Duterte noon, at si Sara, talagang ginagapang niya kila Marcos, kila Romualdez, bigyan niyo naman ako ng malaking budget, kayo naman. Ganun siya. Kaya lang naman siya ngayon nagre-reklamo kasi hindi na siya nabibigyan ng malaking budget. Pero nung panahon, nakakampi pa sila ng Marcos, kahit siguro si Marcos, na grabe naman yan, ang laki naman ng budget ni Sara, kaya lang siyempre, magkakaibigan pa sila noon Magkakaibigan pa sila. Kaya binigyan siya ng 2.3 billion noong 2023. Tapos mayroon pang confidential funds na 500 million. 2023 yan Mayroon pang confidential funds sa DepEd na 125 million. Kaya 625 million ang confidential funds ni Sara. Ganun katindi si Sara. Ngayon niya sasabihin na patawad. Humihingi siya ng tawad na binutuhan niya, na sinuportahan niya si PBBM, ang Marcos, at sasabihin niya ngayon corrupt ang Marcos dahil hindi na siya ngayon busog. Nakukuha niyo? Hindi na siya busog ngayon. Outside the Colombo na siya Outside the Colombo na siya. Pero kung hindi naman nag-away yan, magrereklamo ba yan si Sara? Kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte at binubusog pa rin siya? Di ba? Hindi naman yan magrereklamong ganyan. Sus, wag mo nyo nga kaming
wag kang ipokrito, Sara Duterte. Kaya ka lang nagrereklamo ngayon dahil hindi ka na outside the kulambu ka na. Hindi ka na nabibigyan ng malaking budget. Pero sa totoo, kung hindi naman nag-away ang Duterte at Marcos, si Marcos mabait yan kung hindi kayo nag-away. Binibigay yung luho mo eh. Binibigay. Unang taon nyo pa nga lang, binigyan ka na ng 125 million galing sa Office of the President. Pangalawang taon, 2023, hindi pa kayo magkaaway. 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President. Di ba? Hindi. Real talk lang tayo. Na bago lang ang lahat noong 2024, magkaaway na ang Marcos at Duterte. Bumaba na yung budget niya. Wala na siyang confidential funds. Kaya, akala mo naman si Sara Duterte, matino. Akala mo naman hindi corrupt. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.